Hello po sa inyong lahat, pati po sa mga naka-join sa atin sa FB Live 'no. I pray 'no, na itong mensahe po na ito na ibibigay ngayong araw na 'to, tanggapin po natin, bawat isa sa atin, hindi lang po kayo, pati rin po ako 'no. I do believe that the Lord has a reason kung bakit ito yung mensahe na ibinigay niya sa akin ngayong araw. Sabi ko, "Lord, hindi ko alam kung paano ko ito um, hindi ko alam Lord kung paano ko 'to maisasabi ng maayos, maipapaliwanag ng maayos, pero Lord, I believe in the wisdom that you have given me. Sabi ko, Lord, ikaw sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ng kapangyarihan mo, ikaw ang magbigay sa akin ng karunungan kung paano ko 'to share sa bawat isa sa amin. Kasi mga kapatid, eto pong share ko po ngayong araw is something na medyo nagiging ano po siya lately, parami na po ng parami yung mga tao, either Christian or non-Christians na nade-deceive ng bagay po na ito. So I believe that the Lord is reminding us something today na ang ating mundo po talaga ay hindi na po pabait ng pabait, pabuti ng pabuti, kundi ito'y pasama na ng pasama. Katulad nga po ng naging preaching ko nung nakaraan 'no po, hindi ko po alam pero lagi pong nire-remind sa akin ng Panginoon 'no. Ako po, hindi ko lang din po alam, 'di ba po, alam ko po na bawat isa po sa atin ay nire-remind po tayo ng Panginoon na talagang totoo po na ang panahon ngayon, the days are truly ano po, tawag dito, the days are truly evil na po. So, ako po, yung binibigay po talaga sa akin, hindi ko rin po alam kung bakit, pero yung ibinibigay po sa akin na mensahe ng Panginoon lately, since nung nakaraang Sunday po na nag-message po ako, patungkol po talaga sa pagpapaalala, pagre-remind po sa bawat isa sa atin dahil napakarami na po ng kaparaanan ni Satanas, napakarami na po niyang ways kung paano po talaga niya ililigaw ang bawat isa sa atin. Hindi lang po sa mananampalataya, talagang sa mundo po. Napakaraming kaparaanan po ni Satanas na ginagawa para tayo bilang mga anak niya ay mailayo sa katotohanan ng Panginoon. So yun mga kapatid, before we start, before na mag-proceed tayo sa pag-aaral ng kanyang mga salita, inanyayahan ko po ang bawat isa sa atin na tayo po muna ay manalangin. Tayo po muna ay dumulog sa Kanya. Tayo po muna ay magpakumbaba sa presensya ng ating Panginoon. Oh God, Jesus, our King of Kings, our Lord of Lords, our Savior God. Lord, sa oras na to, Panginoon, kami nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. O God, hindi pa man kami nagsisimula, Panginoon, ngunit nararamdaman na po namin, Panginoon, ang iyong banal na presensya. Nararamdaman na po namin ang iyong kapangyarihan, Panginoon. At Lord, nararamdaman na namin, Panginoon, Lord God, yung buhay na nagmumula sa'yo. Tunay nga, Panginoon, Lord God, na bagamat magkakaiwa-hiwalay kami, Panginoon, Lord God, Lord, ang presensya mo, Panginoon, ay nadarama ng bawat isa sa amin, Lord God. Oh God, sa oras na ito, Panginoon, I pray, Lord God, na tulungan mo ang bawat isa sa amin, Lord God. Lord, buksan mo po nawa ang aming mga isipan, ang aming mga puso, Lord God, upang tanggapin ang iyong mga salita ngayon, Panginoon. And Lord, right now, Lord God, I pray, Lord God, that you speak through me, Panginoon, Lord God. Lord, hindi ang boses ko ang maririnig, hindi ako ang makikita, kundi ikaw lamang, Panginoon. Oh God, right now, Panginoon, Lord God, hinihiling ko po, Panginoon, Lord God, na gamitin mo po ako na iyong lingkod, Panginoon, Lord God, upang mabuksan, upang matanggap ng bawat isa sa amin, Panginoon, Lord God, yung katotohanan na nais mo na makamit namin sa oras na ito, Panginoon. Oh God, sa oras po na ito, Panginoon, I pray, Lord God, that in the mighty name of Jesus, oh God, anoint me, oh God, use me as your vessel, Panginoon. And Lord, sa lahat ng makikinig, Panginoon, Lord God, sa lahat ng aaralin namin na salita mo, Panginoon, Lord, I pray that in the mighty name of Jesus, oh God, madama ng bawat isa sa amin, Lord God, yung kapangyarihan na nagmumula sa iyo, Lord God, yung pagbabago, yung transformation na kailangan na mangyari sa buhay ng bawat isa sa amin, oh God. Lord, teach us, oh God. Teach us right at this moment, Panginoon, Lord God, na itong mga salita na maririnig namin ay hindi lamang lalabas, Panginoon Lord God, sa aming kabilang tenga, kundi Panginoon Lord God, ito'y isa sa pamuhay namin. Ito'y panghahawakan namin, Panginoon Lord God, tulungan mo kami na panghawakan namin ang iyong mga salita, Panginoon Lord God. And right now, Panginoon Lord God, I pray, Lord God, that in Jesus' name, oh God, in Jesus' name, Panginoon Lord God, tunay, Panginoon, na meron kaming mga katuruan sa aming mga puso na natanggalin mo sa oras na ito kung hindi ito kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. And Lord God, sa oras po na 'to, Panginoon Lord God, I pray, oh God, I pray, Lord God, na patuloy na ma-reveal, Panginoon Lord God, yung truth mo, yung mga salita mo, yung kabutihan mo, yung pagmamahal mo, lahat ng bagay na nagmumula sa iyo ay patuloy na ma-reveal sa bawat isa sa amin. Sa oras na 'to, Panginoon, purihin ka sa katagumpayan. Purihin ka, Panginoon Lord God. Dahil alam ko, Panginoon Lord God, na yung mensahe na ito na ibinigay mo sa amin, Lord God, it will have an eternal impact in our lives, Panginoon.
So right now, Panginoon, I praise you and I glorify your name, Panginoon, regard sa salita mo na tatanggapin namin ngayong araw. Purihin ka. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So praise God po, no? Hallelujah. So habang ako po ay um, nagme-meditate ng kanyang salita, actually po, sabi ko, Lord, ang dami kong gagawin ngayong araw. Hindi ko na alam paano ko, um, kung paano ko to, ano, tawag dito, paano ko siya what do you call that? Paano ko siya absorb paano ko siya mada-digest sa sarili ko. Kasi sabi ko, Lord, ang dami kong gagawin ngayong araw. Pero sabi ko kay Lord, Lord, I believe na you will, tawag dito, ikaw yung tutulong sa akin. Itong short period of time na ibinigay mo sa akin para aralin yung salita mo, Panginoon, alam ko na maibibigay ka sa akin, na ibibigay, na nais mo na marinig ng bawat isa sa amin. Ng mga kapatid, ako po, share ko lang po, onting testimony lang po, no, before we start sa talagang message po natin, no. Mga kapatid, tuwing ako po ay nagme-message talaga, nagbibigay talaga ng, ano, ng mensahe 'no po sa harapan po ng mga tao. Alam niyo po, andun yung talagang ina-acknowledge ko talaga po every time na kapag may nagsasabi po na talagang napagpapala po sila, kapag may nagsasabi po na, sila po'y nabe-bless po sa mensahe, ako po ina-acknowledge ko po talaga yung greatness po ng Panginoon. Dahil sabi ko po na, sabi ko po na hindi ko talaga kaya kung hindi ko siya kasama, na hindi ko talaga kayang magbigay ng mensahe kundi dahil sa Panginoon. Kasi po mga kapatid, 'di ba po, as I testified, I was called at a very young age. So sabi ko sa Panginoon, hindi ko alam kung um, paano ako magbibigay ng mensahe. So ayun, right now talaga hanggang ngayon mga kapatid na, as I increase in years 'no, in age, sa lahat ng mga mensahe ko, sa lahat ng mga message na ibinibigay ko talagang ina-acknowledge ko na lahat talaga ng rason kung bakit gano'n ako magbigay ng mensahe, kung bakit ganito yung mga bagay na lumalabas sa bibig ko ay dahil sa Panginoon lamang. So, ngayon mga kapatid, I just want to remind you, each and one of us 'no, na mga nandirito 'no, na talagang, binibigyan tayo ng Panginoon ng paulit-ulit na binibigyan tayo ng Panginoon ng dahilan ngayon po 'no, sa mga pagkakataong ito, sa mga araw na ito, na patuloy na ipahayag ang kanyang mensahe, na patuloy na ipalaganap ang kanyang mensahe. And I believe this message, ito pong mensahe na 'to, nagawa po ito, maibibigay po ito ngayon dahil kailangan na kailangan po ito ng bawat isa sa atin. Dahil para ma-remind tayo 'no, na ang oras po ay tumatakbo, ang mga araw po ay dumaraan na, um, katulad din po, 'di ba, paulit-ulit ko pong sabihin, katulad rin po nung nakaraang mensahe ko na 'wag na po natin sayangin ang panahon na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kasi po, yung enemy po nagdo-double time siya sa paggawa ng ways, sa paggawa ng mga bagay ng kaparaanan, sa paggawa ng mga, kadahilanan, ng mga reasons na po, para ma-shift yung mga pananampalataya natin, yung mga mata natin paalis sa Panginoon. So sa oras po na 'to mga kapatid 'no, I encourage each and one of us po 'no, na talagang ipahayag na po natin ang mensahe ng Panginoon. 'Wag na po tayong magdalawang isip kung kaya ba natin o hindi dahil kaya po natin. Amen. So sa oras po na 'to 'no, mga kapatid, I pray 'no, na this message, this preaching today will be a reminder for us to not forget what we are called to do, and that kung gaano makapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoon, na kailangan po talaga natin na iproklama ang pangalan ng ating Diyos na buhay sa mga tao, dahil napakasama na po ng mundo at kinakailangan po talaga natin ngayon, mas kinakailangan na po ng mundo ngayon ang Panginoong Hesukristo. Sa oras po na 'to mga kapatid, kung meron po kayong mga Biblia, if meron po kayong mga Bibles na hawak ngayon sa phones ninyo, sa sa phones ninyo, may physical Bible kayo, may notebooks kayo, aralin po natin ang kanyang mga salita. So mga kapatid, punta po tayo sa Acts chapter 16, verse 16. New King James Version po. New King James Version. Amen. So, yun po. Ayan. Sige po, aralin po natin ang kanyang salita. Mga kapatid, if you have your Bibles, open your Bibles. Ito po, may Bible po tayo sa screen. No, basahin po natin. Let's take our time na atin pong matutunan ng kanyang salita. Sabi po dito sa kanyang salita, Acts chapter 16, verse 16,
to 18, sabi dito, "Now it happened, as we went to prayer, that a certain slave girl possessed with the spirit of divination met us, who brought her masters much profit by fortune telling. This girl followed Paul and us and cried out, saying, 'These men are the servants of the Most High God, who proclaim to us the way of salvation.' And this she did for many days. But Paul, greatly annoyed, turned and said to the spirit, 'I command you, in the name of Jesus Christ, to come out of her.' And he came out that very hour." Sige, papunta po tayo sa verse 16. Balik po tayo sa verse 16. So, dito po, no, sige po, punta po tayo sa RTPV. Sabi po sa Tagalog, no, okay, wala pa kasi akong other Bible kaya medyo so, okay. So, sabi po dito, "Isang araw kami papunta sa Pook Dalanginan, nasalubong namin ng isang batang babaeng alipin." So, nagsasalita po dito, alam naman po natin that Acts po is written by Luke. So, nung time po na ito, nung papunta sila sa place of prayer, 'di ba po? Meron silang nasalubong na isang batang babaeng alipin. This girl po na binabanggit dito sa salita ng Panginoon, hindi lamang siya alipin ng mga amo niya. Hindi lamang siya alipin sa mundong ito, kundi alipin din siya spiritually. Alipin din po siya spiritually. Why? Kasi po sabi po dito, siya'y nakakapanghula dahil siya'y sinasapian ng masamang espiritu. When mag-translate po natin ng NKJV, sabi po dito, possessed with the spirit of divination. 'Di ba po, kanina? So ngayon mga kapatid, bago po ang lahat 'no, pag-usapan po muna natin, ano ba yung spirit of divination? So 'pag sinabi po nating spirit of divination, ito po yung act na tinatry po na malaman yung future, 'di ba nga sabi dito, sinasapian ng masamang espiritu makapanghula, 'di ba po? Makapanghula. So 'pag sinabi natin spirit of divination, 'di ba po, um, nanghuhula, 'di ba po, trying to know the future, 'di ba po? Or nanghihingi ng guidance through supernatural means except bukod pa sa Diyos, 'di ba po? 'Pag sinabi nating spiritual divination, it involves po yung pagre-read ng signs, 'di ba po? Alam naman natin 'yan, 'di ba po? Um, yung mga superstitious beliefs, superstitious interpretations, kapag may nakita kang ganito, malas yan. Yung kapag may nakita kang ganito, wag na wag mo nga hawakan yan kasi ganito yung mangyayari sa'yo. Di ba po? Ang dami po niyan. Alam na alam po natin yan. Before we met Christ, before we met the Lord Jesus Christ, marami po tayong ganyang kapaniwalaan. Di ba po? Pinaniniwalaan. Di ba po? Na bawal mag-cut ng nails, di ko alam Tagalog. Bawal maggupit ng kuko. Di ba po? Na bawal maggupit ng kuko tuwing gabi. Pag tinanong mo bakit, malas daw. Bakit siya malas? Basta malas, di ba? Other beliefs is that kapag nakakita ka daw ng itim na pusa, nadamay pa yung kulay niya, di ba? Pag nakakita ka daw ng itim na pusa, mamalasin ka daw buong araw, di ba? Yung mga ganito po, it also involves po, no, yung spiritism. Kasi nga, act of trying to know the future, panghuhula. So, kaya involved with spiritism, they are contacting spirits. Di ba po, pag tayo pumunta po sa isang manghuhula, for example, ako po nung bata ako, naririnig ko po, no, yung mga, sorry po, inuubo pa rin. Naririnig ko po yung mga lola ko, yung mga tita ko, no, na sila daw po ay pupunta sa isang manghuhula, di ba po? Tapos papahula nila, sino kaya yung babae ng asawa ko, di ba? So, ngayon naman po, di ba? Yung mga manghuhula, di ba po? They will, hindi po natin masasabing pretend. Some of them pretend, pero meron talagang iba na nakakausap po talaga nila yung spirit. Di ba po? Because that's how Satan works. Maraming magsasabi na itong spirito na nakakausap nila, it's from Diyos, a higher being. Nagmumula sa Diyos, pero that is how Satan works. Di ba po? Alam naman po natin that Satan imitates, di ba po, yung power ng ating Diyos. So, di ba po, it involves yung pagka-contact nilang spirit, it involves necromancy, yung pagko-communicate nila with the dead, di ba? Pag nanghula, di ba po, meron po tayo nakikita sa mga movies, yung meron silang Ouija board ba yung tawag doon, yeah? Di ba po? Tapos, meron yung parang glass na bilog, tapos pag nagtanong, pumunta sa yes or no. Ako po mga kapatid,
Na-try ko po siya gawin nung bata kami and alam niyo po kung ano nangyari sa'min after nun, namin maglaro mga bata. Talagang ano po, nilagnat po ako nun. Sa'ming magpipinsan nilagnat po ako nun ta's biglang alam ko po as far as I know, nagsuka-suka ako nun. Ta's alam niyo po kung ano pong ginawa namin ng nanay ko nun kasi po hindi pa po kami nun Kristiyano. Sa pagkakaalala ko po, hindi pa po kami Kristiyano nung time na yun. Ta's pumunta po kami sa isang mananawas tapos, may kandila siya na tinunaw tapos sabi niya, 'di ba po ina-explain po nila kung ano daw yung meron dun sa kandila na yun, 'di ba po? So, ayun, ako po I believe na itong mga bagay na 'to, yung pagko-communicate with the dead talaga po is ano po, tawag dito, yung tina-try nilang gawin, it is another tactic po ni Satan na po, na para tayo ma-shift po yung focus natin na instead of magtiwala sa Panginoon, kakausapin pa yung mga patay, 'di ba po? Totoo ba na dapat akong na ito yung number na tayain ko sa lotto para yumaman ako, 'di ba? So, sometimes people use this po, 'di ba po, yung panghuhula. Lagi nilang, tawag po dito, lagi po at laging napakaraming tao na sa sobrang hinahanap nila, 'di ba po, they are, hindi po natin, hindi ko po alam yung tamang term, pero they are thirsty, hinahanap nila, sinisik nila yung bagay na makakapagpapunta sa kanila doon sa nais nila, 'di ba, na nakakalimutan nila na merong Diyos na kayang ibigay yung gusto nila. And then, 'di ba po, another thing na involved po ng divination, 'di ba po, yung mga ritual, 'di ba po? Mga iba't ibang ritual na ginagawa nila para sa panghuhula, 'di ba po? Lastly, they are seeking knowledge from other sources, from the nature, 'di ba po? Iba't ibang ano, iba-iba po nila, 'di ba po? Iba't ibang mga bagay na pinagkakatiwalaan nila na hindi gusto ng Panginoon. 'Di ba po? So that is the spirit of divination na nandoon sa isang babae na possessed. So she is not just a slave of dito sa mundo dahil meron siyang mga masters, meron siyang mga amo, she is also a slave spiritually. And mga kapatid, while I was reading this, I was also reminded of the tactics of Satan in today's generation po, in the modern day. Mga kapatid, yung divination today is minsan hindi po natin namamalayan, no po, hindi po natin namamalayan na napakadali niya ng ma-access, na napakadali niya ng makita. Kasi, as our technology, 'di ba po, as our technology increases, habang ang ating mundo mas nag-e-evolve siya, mas nag-a-advance siya technologically, mas nag-a-advance din po yung mga ganitong bagay. For example po, astrologies and horoscopes. You can download apps. Ngayon po, puwede ka na makakapag-download ng apps na meron 'yan. Kasi 'di ba po, yung mga astrology and horoscopes na, tawag dito, na magre-rely sa zodiac signs para malaman yung future. Ako po nakikita ko po yung lola ko dati 'no, nadamay na naman po yung lola ko pero po kasi napakarami po talagang ano, napakarami po talagang pinaniniwalaan ng lola ko dati, to the point na napakarami po niyang mga lucky charms, napakadami po niyang, kasi sabi niya 'pag nilagay daw niya 'to suswertehin daw po, kapag nilagay daw 'to sa bahay suswertehin daw. So ayun, dati 'di ba po, dati kapag gusto natin na, malaman 'di ba may binibili silang libro na astrology and horoscopes. Meron din po sa newspapers no'n sa pagkakatanda ko. So in this modern day po, ano pong ginagawa ni Satanas? You can see astrology, you can see horoscopes in social media. Even sa algorithm po ng social media, puwede siyang makita. Puwede siyang ma-download as an application. Nasa TikTok siya, makikita niyo mga kapatid, 'no? And also, alam niyo po, yung technology talaga, ginagamit rin po ni Satanas para po talagang yun at yun yung makita ng mga tao. Kasi mga kapatid, if, yung iba po sa'tin kung hindi niyo po nalalaman yung algorithm po natin sa Facebook. Halimbawa po sa Facebook po natin lagi po tayong nakakakita ng nakakatawa. Bakit tayo lagi nakakakita ng nakakatawa sa ating Facebook reels or sa ating Instagram reels or sa ating TikTok videos?
Kasi po, ang ating mga phones na po and sa ngayon, um, yung ating mga phones po ngayon, ino-observe na po nila kung ano, kung ano yung ano natin, tawag dito, kung paano tayo yung scrolling patterns natin, yung watching patterns natin. Gano'n na po ang nagagawa ng technology ngayon. Kaya nga po 'di ba nakakapagtaka, kapag nag-search ka sa internet ng printer, magugulat ka yung ads ng Shopee mo printer. 'Pag nag-search ka ng dress, magugulat ka yung ads ng Facebook mo sa Shein dress. 'Di ba po? Kasi yung algorithm po, yung ating mga yung technology ngayon, gano'n na po yung kaya niyang gawin. Amen? So, parami ng parami yung paraan ni Satanas para ma-hook tayo, 'di ba po? Para ma-hook tayo, para sa yung, minsan we just wanted to entertain ourselves pero mas nagda-dive deep tayo kasi yung mga bagay na nakikita natin sa phones natin, sobrang interesado tayo. That is how algorithm works, 'di ba po? So yun nga po, puwede na natin makita yung ano, tawag dito, yung mga bagay na 'to, yung mga alam niyo po mga kapatid, nung 2021 po, pandemic, nag-scroll po ako sa TikTok, tapos nakita ko po yung mga tarot cards or, yung mga oracle cards. Tapos, nanghuhula na sila through TikTok videos, 'di ba? Grabe po, 'di ba? And then, 'di ba po, in modern days, pinapaganda na rin po nila yung mga bagay-bagay na puwede natin isabit sa katawan, which is yung mga crystals. Baka po aware po kayo dun. Nakikita niyo po, ako po na mostly po sa mga, friends ko po sa Manila, nakikita ko po sa kanila yun, yung parang mga maliliit na stones, na crystals, na nilalagay po nila sa kanilang mga kwarto, minsan po nakasabit po sa kanilang mga leeg, ganito siya kaliit. Um Kasi daw, etong stone na ito, it gives peace. Etong stone na 'to, it gives understanding. Etong stone na 'to, it gives you wisdom. Etong stone na 'to, it can ano, eliminate bad energy. This stone can eliminate, yung evil desires ng mga tao sa paligid mo, to the point na nakakalimutan na nila na ang Diyos kayang ibigay yun sa kanila. To the point na kahit ibang Kristiyano, 'di ba? Kahit ibang Kristiyano, kahit yung ibang mga believers, 'di ba? Na they are unaware na kasi aesthetic daw tignan, aesthetic tignan. Totoo naman kasi 'pag tinignan mo nga siya, maganda siya. 'Pag sinabit mo siya, maganda siya. But they don't, kapag talagang hindi tayo nag-aaral ng kanyang mga salita, 'pag hindi natin inaaral yung salita ng Panginoon, ano po, nadadala din tayo sa mga gano'ng type ng mga katuruan, ng mga teachings, 'no po, na hindi natin alam na the simple bagay na nalalagay pa natin na charm, na kung tawagin nila ngayon is charm, amulets, 'di ba po? 'Di natin alam na nakaka-work pala spiritually sa buhay natin si Satan, 'di ba po, 'no? Na hindi nila alam na yung stone na tinuturing na magbibigay ng peace sa kanila, na mas magdadagdagan daw yung love na nararamdaman nila, na mas madadagdagan daw yung wisdom nila, yung mas mag-e-eliminate daw ng mga evil sa surroundings nila, hindi nila alam na yung mga bagay na yun pala, na nandodoon sa mga sinasabi nilang bato na iba-iba na yun, 'no, kaya palang ibigay sa kanila ng Panginoong Hesukristo yun. Amen? So that is how Satan is working nowadays. That is how Satan, 'no, is twisting. 'No, iniikot-ikot na ni Satanas. Sa panahon natin ngayon, iniikot-ikot na ni Satanas yung mga bagay-bagay, 'di ba po? Para ma-shift yung mga mata natin na ito, kaya naman 'tong gawin ng ating nag-iisang Diyos na buhay ng ating nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayang-kaya niyang gawin yung mga bagay na yon. Pero dahil sa napakaraming katuruan ng mundong ito na daming paraan ni Satanas para ma-shift yung ating mga mata, 'di ba? These little things na little ba? Pero 'di ba ang laki ng impact na nagagawa niya sa mundo kasi kung makikita natin, 'di ba po? Napakadali na tayo ma-deceive spiritually. Lalo na po yung younger, that's why we need to share the gospel to the younger generations kasi mga kapatid, sila yung pinakamadali na ano, tawag po dito, na matangay sa mga ganitong katuruan. Kaya nga po 'di ba po, yung mga magulang po dito, ako po in the future, joke lang po, 'di ba? Yung mga magulang po dito, na talaga, let's try our best po 'no,
to teach our children the Word of God. Kahit ayaw nila, kahit naiirita sila, mga kapatid, let's try to raise them na nananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Because this generation, ito pong henerasyon na tinatayuan natin ngayon, mga kapatid, napakarami na pong kaparaanan ni Satanas para agawin yung faith, yung salvation, yung love na kaya niyang ibigay sa mga tao. Napakarami na pong kaparaanan ni Satanas na ginagawa para po hindi makita ng mga tao ng generation na ito ngayon. Hindi ko po alam ba't ako umiyak. Pero ayun po yung pinapadama sa akin ng Panginoon na we need to na we need to double time because the days are becoming more and more and more and more and more evil. Amen? So today, the Lord is reminding us, kapatid, na huwag na natin talagang sayangin yung oras natin. Katulad ng preacher ko na nakaraan, the Lord is reminding me again na sabihin sa atin na huwag na natin sayangin yung ating mga oras. Na gawin na natin kung anong pinapagawa sa atin ng Panginoon because the days are evil. Paulit-ulit na sinasabi po sa akin ng Panginoon yan. Yun yung pinaka nilalagay sa akin ng Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, when I am walking outside, talagang nung nakaraan po, bumibili lang po ako. Pero talagang tinatry ko po yung best ko na itong mabibilhan kong store, na itong kakasalubong ko. Ipapanalangin ko po. Pipreach ko yung gospel ng Panginoon. Dahil nangangailangan na po yung mga tao po ngayon, yung ating henerasyon po, itong henerasyon po na ito, kinakailangan po ang Panginoong Hesukristo. Amen po. So bakit ba natin to pinag-uusapan mga kapatid? Kasi po, yung mga bagay na nangyari po dito sa Acts chapter 16, verse 16, hindi lang siya a record of history. Hindi lang siya bagay na mababasa mo from the past. Because the same deception na ginagawa ni Satanas doon sa bata na alipin. Imagine sabi doon, di ba po? Anong sabi sa kanyang salita? Ang sabi po doon, certain slave girl, babae. Di ba po? Napakabata pa niya. Di ba po? Pero ganun yung ginagawa ni Satanas sa kanya. Na ginagamit siya. Di ba? Para sa wait lang, sorry po. Para sa panghuhula, 'di ba? Na itong taong ito, 'di ba po, na nagagamit siya para mas madaming mga tao ang malikaw, 'di ba? Ganun si Satanas, ini-imitate niya talaga ang Diyos. Bakit? The Lord, He called us, tayong mga mananampalataya, to share the gospel to free the people. And on the other hand, si Satan, he is also calling people, he is also using people para iligaw ang mga tao. That's why we need to double time as Christians, no? Kasi the same enemy that works na kumilos nitong sa Acts 16 verse 16, he still works today. Sa mga trends, sa entertainment, sa lahat sa platforms. Di ba po? Dinidisguise niya lahat ng bagay. Tinitwist niya lahat ng bagay para makita na entertaining, fun, aesthetic, na harmless. Pero it does something spiritually. Meron siyang ginagawa spiritually. Kaya sabi sa salita ng Panginoon, let us go to 1 John chapter 4 verse 1. New King James Version sabi po dito, Beloved, do not believe every spirit. Di ba po? Sa lahat po ng ating panonoorin, lahat po ng ating pakikinggan, lahat po ng ating binabasa, sa lahat ng kaparaanan, we must test the spirits, whether they are of God. Ito bang pinapanood ko? Is it from the Lord? Ito bang binabasa ko? Is it from the Lord? Ito bang ina-absorb ko na teaching? Is it from the Lord? Kasi sabi dito sa salita ng Panginoon, because many false prophets have gone out into the world.
The same thing na napakarami ng false prophets na nagpunta dito sa mundo, napakarami na ring mga bagay, mga laro, napakarami na ring mga videos, napakarami na ring mga movies na sinent out ni Satan dito sa mundo to deceive the people, to turn them against God, para maniwala sila na walang Diyos, para maniwala sila na hindi na totoo ang Diyos, at dito na lang tayo sa mundo. Amen? But the Lord is telling us today na totoo ang buhay eternally. Amen? Na totoo ang buhay na walang hanggan. Na totoo ang eternal life. And that is what the Lord wants us to preach to the people today. Na totoo siya, na totoong kumikilos siya, na itong mga bagay na ipinapalaganap ni Satanas sa mundong ito, na po, ay kasinungalingan at nais ng Panginoon na sa oras na to, mga kapatid, kumilos na tayo, gumalaw na tayo, no? Upang maipakita sa mundo na totoo ang ating Diyos na sinasamba. Na totoo ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi mga kapatid, baka we're too complacent na sa kung nasaan tayo dahil tayo pinagpapala ng Diyos eh. Dahil nararanasan natin ang kabutihan ng Panginoon, dahil nararanasan natin ang pag-ibig ng Panginoon, we are too complacent. We are too comfortable sitting. We are too comfortable na nakikinig lang tayo. We say amen. We sing the songs. We sing the songs. We praise Him. Di ba po? Pero we are too comfortable na lang sa mga bagay na yun. No, we forget na there are things outside that na kailangan pala natin na gawin, na itong mga bagay na natatanggap natin, pag-ibig, kaligayahan, pagpapala, yung freedom, yung deliverance, kailangan din pala natin may share yun sa ibang tao. That salvation that is in you, that deliverance that you have received, that healing that you have received, that joy that you have received, that love that you have received, that peace that you have received from the Lord is not meant to stay in you lang. It is meant for you, no? It is meant for you to share it to other people. So the Lord is reminding us today. Amen? The Lord is reminding us today na magpagamit ka sa Panginoon. Take heed. Amen? Sige po, tuloy po tayo. Bakit pa po natin, tuloy po tayo sa usapan na bakit natin ito pinag-uusapan ngayon? Because the Lord wants His people to seek Him. Para sa direksyon, sa daan, sa mga nais nilang gawin, sa decisions nila. God wants His people to seek Him alone. Mga kapatid, mahal na mahal ng Panginoon, hindi lang tayo na nasa loob ng bahay-sambahan. Mahal rin ng Panginoon yung mga tao na nasa labas ng bahay-sambahan. The Lord also loves yung mga tao na nakikita natin na nagkakasala, yung mga tao na nakikita natin na nagkakamali, yung mga tao na nakikita natin sa labas na napakamakasalanan. Mga kapatid, mahal sila ng Panginoon. Di ba minsan galit na galit tayo eh. Galit na galit tayo kasi bakit rumal-dumal lang ginagawa ng mga tao? Bakit ganito yung mga kasalanan na ginagawa nila? Pero mga kapatid, let us be reminded that we are the same as them before. That's why the Lord is reminding you today to share Him to them so that they will know Christ and they will stop doing the things that they are the sins that they are doing. Amen? Kasi the only way, di ba po, na mababago ang puso, ang isipan, ang actions, ang behaviors ng isang tao is through Jesus Christ. No matter how much we try to advise people, di ba po, kahit gaano nating ipagsigawan sa labas, na magbago ka na hindi dapat ganito ang mga ginagawa ng mga nandyan. Di ba po? No matter how much we do that, but if they do not meet Christ, walang magbabago. Kaya ang dapat natin talagang ipakilala sa kanilang mga kapatid ay ang Panginoong Hesukristo.
Man po, ipakilala natin, iproklama natin, sabihin natin sa mga tao kung sino, ano, paano ang kayang gawin ng ating Diyos na buhay. Kung paanong kumilos ang Panginoon sa'yo, iproklama mo yun sa ibang tao. Man, so yun po mga kapatid. Diretso po tayo, let's proceed po 'no. So bakit ba, ano bang, bakit ko 'to sinasabi po 'no? Kasi, tawag po dito, ayun nga po, napakaraming ginagawa ni Satanas to deceive this generation, to change yung mga isip nila na huwag silang manampalataya sa Panginoon. So, kaya ko po nabanggit yung mga bagay na yun, yung, um, yung mga tactics ni Satan this in this generation. Kasi po nakikita po natin kung paano po nilalayo ang mga tao sa Panginoon. Amen? Kung paano yung mga bagay na yun na ginagawa ni Satanas, imbes na maging dependent tayo sa Holy Spirit, nagiging dependent tayo sa ibang spirits. Di ba po? Yung mga tao rin po, nagiging dependent sila sa ibang spirits. And ayaw po ng Panginoon, kinasusuklaman po ng Panginoon yung mga practices na yun, yung mga bagay na yun. Kinasusuklaman po ng Panginoon yung mga bagay na ginagawa na yun ni Satanas. And as Christians na po, we must not, dapat aware po tayo sa mga bagay na yun so that hindi tayo madala o matangay sa paniniwala po sa mga bagay na yun. Ngayon po, no, the Lord is calling us to become faithful to Him. The Lord is calling us po na i-devote na po natin yung ating mga sarili sa Kanya, to be fully dependent on Him, na tayo po ay mas magtiwala sa Panginoon ngayon dahil napakarami na pong tactics ni Satan for us to be deceived, for us to turn our backs against Him. Yun mga kapatid, meron po akong tanong, pero di ko na po kayo papasagutin. I just want you to reflect on these questions po. Meron ba tayong mga bagay sa buhay natin na we depend on too much more than we depend on God? Baka meron tayong mga bagay sa buhay natin na mas pinagkakatiwalaan natin, katulad na lamang ng ating mga sarili, katulad na lang ng ating kayamanan, katulad na lang ng mga bagay na meron tayo. Baka meron tayong mga bagay na mas dinedepend upon kaysa sa nagdedepende tayo sa Panginoon. Minsan kasi tawag dito, iniisip natin, um, tawag dito, minsan kasi iniisip po natin na baka maliliit na bagay lang po yun, pero when we ano po 'di ba, when we put our focus on those things a little bit too much, they become more important, 'di ba po, kaysa sa ating Panginoon. So yun po, another question po na ibibigay ko po, ano ba yung mga bagay na nag-i-influence sa'tin everyday, 'di ba po? Yung sa ano natin, sa algorithms natin, 'di ba po? Ano ba yung mas nag-i-influence sa atin araw-araw? Is it the word of God? Or is it the, videos that we watch? Is it our emotions? Ano, yung mga trends, yung mga sinasabi ng mundo, or ang Panginoon? 'Di ba po? Sa araw-araw na buhay ba natin natatanong ba natin ang Panginoon kung anong kailangan nating gawin? Or we trust ourselves too much po? Yung nakaka-influence sa atin ay yung mga sarili natin imbes na ang salita ng Panginoon. 'Di ba po? Kasi napakarami pong mga bagay ngayon, napakarami na pong mga bagay ngayon sa paligid natin mga kapatid, na unti-unti, hindi natin namamalayan, 'di ba po? Na baka mamaya unti-unti na inaalis na yung tiwala natin sa Panginoon, 'di ba po? So today po, the Lord is reminding us to listen to His voice. Hindi yung boses ng mundong ito, 'di ba po? Hindi yung false peace na kayang ibigay ng mundong ito, false love, 'di ba po? The temporary things that this world can offer. Not your zodiac signs, 'di ba po, nabanggit natin kanina. Hindi yung mga kayang ibigay ng mga bagay ng mundong ito. But, ano po, the Lord is telling us today to trust His voice alone. Because yung mga sheep, 'di ba po, His sheep hear His voice. Tayo po ba ay mga tupa ng Panginoon?
O tayo po ba ay mga alipin din ng mundong ito? Amen. So the Lord is today po, the Lord is shifting our mindsets. Pinabago po ng Panginoon ang ating mga isipan because maybe we are spending too much time, 'di ba po? Maybe we are spending too much time on doing things, no, na di na po nag-glorify ang Panginoon. So sige po, balik po tayo sa Acts chapter 16. Malapit na po ako matapos mga kapatid. So, already 8:30 or 8:32 na po pala 'no, and andun pa din pala. So, sabi po diyan 'no, siya'y nakakapanghula dahil sinasapian siya ng masamang espiritu. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. So, makikita po natin dito 'no, na aside from, alipin siya, 'di ba po, spiritually, dito din 'no, na malaki yung kinikita daw ng kanyang mga amo. So, ibig sabihin she's also being used 'no, na meron talaga pong mga tao dito sa mundo 'no, na 'di ba po kung makikita natin, um, kahit yung mga bagay na, paano ba 'to, paano ko ba explain? Kahit na yung mga bagay na, yun nga po yung mga bagay na tinitinda nila, yung katulad na lang nung nabanggit ko kanina ng mga, charms, amulets, and so on so forth kahit ano-ano na pong binebenta nila, um, tawag dito, they profit from it 'no, pero wala po silang pakialam sa ano, wala na po silang pakialam sa mga ano, tawag dito, sa spiritual na sa mga spiritual life ng mga tao 'no, na basta they earn from it, they benefit from it 'no, na kahit na nasisira yung buhay ng mga tao from it, na may naaapektuhan yung mga tao from it, they don't care 'no, they don't care anymore. Gano'n na po yung nangyayari. Unti-unti, um, mas nagiging cold na po, mas nagiging matigas na po yung puso ng mga tao, 'di ba po? Pagdating sa Diyos, 'di ba po? Kasi po marami pong mga tao alam nila na mali yun. Marami pong mga tao na alam nilang hindi mula sa Diyos yun. May mga maririnig ka po na nagsasabi na, binebenta lang naman namin, 'di ba po? Pero tawag po dito, 'di ba po gano'n si Satan. Satan wants na, tawag po dito, na hindi na natin pahalagahan yung kayang ibigay sa atin ng Diyos kaya marami siyang kaparaanan na binibigay para ma-shift yung ating mga, mata. 'Di ba kasi sabi sa salita ng Panginoon, we must fix our eyes on Jesus, 'di ba po? Pero, um, ang ginagawa ni Satanas, 'di ba po, binibigyan niya tayo ng mga bagay na, kunwari effective at first, 'di ba po? Katulad na lang ng mga bagay na yun maraming maraming nagsasabi, 'di ba? Maraming magsasabi, minsan nire-review pa nila online yung mga bagay na yun, 'di ba? Pero ang tawag dito po, um, ang kay Lord po, 'di ba po, yung nabibigay yung mga bagay na yun, yung mga charms na yun, maybe it can give them temporary peace. Maybe it can give them temporary joy because, 'di ba? Um, kasi yun yung pinaniniwalaan nila. So, 'pag nangyari yun, mas paniniwalaan nila. Pero the Lord wants these people to know through you, through us, no, na na yung mga bagay na yun puwede nilang matanggap din sa Panginoon, but it will last forever, eternally. Amen po. So, oras po na 'to mga kapatid, 'no, um, tinuturuan po tayo ng Panginoon. Tinuturuan po tayo ng Panginoon po 'no, na tawag po dito, sorry po mga kapatid, nahirapan po kasi akong magsalita dahil sa ubo ko. Pero tinuturuan po tayo ng Panginoon ngayon 'no, na yung mga bagay na nasa atin, na we know that we will have eternally, to also give it to other people. Amen po. So, sige po, tuloy po natin basahin. Sabi po dito, sinundan-sundan niya kami, verse 17. Sinundan-sundan niya kami ni na Pablo at sumisigaw ng ganito, "Ang mga taong ito ay lingkod ng kataas-taasang Diyos. Pinapahayag nila sa inyo
kung paano kayo maliligtas. Di ba po? Sa verse 18 po, maraming araw na ginawa niya yun kaya't nainis na si Pablo. Nainis na si Pablo. Hinarap niya ang bata at sinabi sa Espiritu, iniutos ko sa iyo sa pangalan ni Jesucristo. Lumabas ka sa babaeng iyan at noon din lumabas ang Espiritu. Amen. So that is the power that the name of our Lord Jesus Christ holds. Kaya yung power na nandiyan sa yung name ng Panginoon na nandiyan sa iyo, yung Panginoon na nandiyan sa iyo, sa buhay mo, na natanggap mo the moment, di ba? Na natanggap mo yung Panginoon na nandiyan sa iyo yung kapangyarihan niya. And that name that you receive, that Lord that you receive in your life, makapangyarihan yung kanyang pangalan. That is why we as Christians po, no, we have a responsibility na katulad ng ginawa ni Pablo dito, na yung bata, di ba? We have people, di ba po, merong mga tao sa paligid natin na they are, sila ay lubog sa kasalanan. Sila ay lubog sa kalungkutan. Sila ay lubog sa iba't ibang uri ng mga bagay. Sila ay kulong sa iba't ibang uri ng mga bagay. Kaya the same thing that Paul has done, di ba po, na yung pangalan ng Panginoong Jesucristo na nasa sa kanya, pinalayas niya yung demonyo na nandun sa bata. The same thing na ngayon, in today's generation, we as Christians, we have the responsibility to proclaim the power that the name of Jesus holds and the salvation that comes from Him. Po. As Christians po, we are being called na po ng Panginoon ngayon. Sinasabihan na po tayo ng Panginoon ngayon. I-share mo na, kapatid. Tumayo ka na, kapatid. Gawin mo na, kapatid, kung anong pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Kahit bago ka pa, kahit matagal ka ng Kristiyano, gawin mo kung anong pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Because the salvation, the power that is in you, no, na natanggap mo, na napalaya ka, can also bring freedom. And also bring freedom na dun sa mga taong nasa paligid mo. If there is joy, no po, na natanggap natin ng Panginoong Jesucristo, if there is peace na natanggap natin ng Panginoong Jesucristo, masaya tayo, di ba po, na natanggap natin ng Panginoong Jesucristo, let us also give that to other people. Amen? Amen po? Kasi po, ang Panginoon, di ba po, ang Panginoon po, ang nais niya po na gawin po natin bilang mga anak niya ay ipahayag ang kanyang mensahe sa mga tao. So, wag po nating itago. Wag po nating ikulong sa ating mga sarili. Wag po nating ikulong sa ating mga sarili yung katotohanan, yung buhay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Amen? Mas demonstrate sa mga tao, ipakita po natin sa mga tao kung ano po yung kayang gawin ng Panginoong Jesucristo sa kanilang mga buhay. Sa oras po na ito, mga kapatid, this is just a reminder po, no? I hope that this message will serve as a reminder of kung ano po yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Amen? Kasi the days are becoming more and more and more and more, di ba po, evil. Tumatakbo po ang oras, katulad ng sinabi ko kanina, dumadaan ng araw. At mas dumarami po ang nangangailangan sa Panginoong Jesucristo. So I pray and I hope na sa oras at pagkakataon po na ito, no, binuksan po ng Panginoon yung ating mga natutulog na puso. Kasi po baka mamaya, natutulog na po ito, di ba po? Na nakakalimutan na natin na may pinapagawa pala siya sa atin. Baka masyado na tayong komportable. Baka masyado na po tayong complacent dahil natanggap na natin yung kaligtasan eh. Pero mga kapatid, ulitin ko po, the salvation, the love, the peace, that everything that you have received through Jesus Christ is not meant to stay lang sa'yo. Dapat i-share mo rin po sa ibang tao. Ano yun lang po, dalangin ko po ng pagpalain po ng Panginoon na bawat isa sa atin. Sige po, let's pray po. Oh God, right now, Panginoon, Lord God, maraming salamat po, Panginoon, sa mensahe na ibinigay mo sa amin. God, we ask for forgiveness, Panginoon, Lord God, for our shortcomings, Panginoon, Lord God, sa iyong kaharian. Oh God, sa oras na ito, Panginoon, Lord God, dalangin ko po na tinanggap ng bawat isa sa amin, Panginoon, ang iyong mga salita ng buong buo. Ang iyong katotohanan ng buong buo, Panginoon, dahil ito ay kailangan namin, Panginoon. Lord, I pray, Lord God,
That you set a fire, Panginoon, Lord God, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, Lord God. Lord, I pray, Panginoon, Lord God, na tulungan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Lord God, na sa bawat araw ng buhay namin, Panginoon, Lord God, we desire more of you, Panginoon, Lord God. At tulungan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, Lord God, na mas lumalim sa iyong mga salita, Panginoon, Lord God, to double type, Panginoon, Lord God, dahil, Panginoon, Lord God, mas kinakailangan na, Panginoon, Lord God, ng mundo ito, Panginoon, Lord God, na marami sa amin, Panginoon, Lord God, ang magamit, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, that you increase us in faith, Panginoon, Lord God. Lord, increase mo, Panginoon, ang pananampalataya ng bawat isa sa amin. Lord, I pray, Panginoon, na hindi makalimutan ng bawat isa sa amin ang kapangyarihan na meron ng iyong pangalan, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, na pagkalooban mo kami ng Panginoon, ng bawat isa sa amin ng boldness, ng courage, Panginoon, Lord God, ng wisdom, Panginoon, Lord God, to preach your gospel, to share your word, to share your truth, Panginoon, to other people, Panginoon. Because, Lord God, we believe, Lord God, that it is not us who will speak, but Lord, Ikaw, Panginoon. Kaya, Lord, I pray, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, I pray that your Holy Spirit, Panginoon, tulungan ang bawat isa sa amin, Panginoon, na magamit, Panginoon, not just in our schools, hindi lang sa mga trabaho namin, but also in our household, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, Lord God, na patuloy, Panginoon, Lord God, Lord, natulungan mo kami, Panginoon, Lord God, na mas pahalagahan, Lord God, na mas bigyan ng importansya yung salvation na namumula sa iyo, Panginoon, Lord God. Na magbigyang importansya, Lord God, lahat ng ginawa mo para sa amin, Panginoon, Lord God, so that we may share it also to other people, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, dalangin ko po ng bawat isa sa amin, Panginoon, ay buksan mo po, Panginoon, Lord God, ang aming mga natutulog na puso, Panginoon, Lord God. Pag-apuyin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, O God. Pag-apuyin mo po, Panginoon, Lord God, yung desire ng bawat isa sa amin, Panginoon, Lord God, na marami pang mga kaluluwa, Panginoon, ang madala sa iyo, na marami pang mga kaluluwa, Panginoon, Lord God, ang madala sa iyong katotohanan, Panginoon, because this is what the world needs, Panginoon. This is what your people need, Panginoon. Kaya sa oras na to, Panginoon, purihin ka, Panginoon, Lord God, sa lahat ng gagawin mo sa buhay namin, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, Lord God. Dahil alam ko, Panginoon, na marami kang aayusin at babaguhin sa amin. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen.